Hi! Kumusta again? This is Jay. I hope you're having a good week. Kumusta na lang sa mga kapamilya natin dyan? I'm again interested to share with you one simple point. And the word I'd like to share with you is the word faith. Ano ba ibig sabihin ng faith? Ano ba ang faith para sa inyo? What does this mean? Marami hong definition ng faith, pero I'd like to tell you the definition of faith in the Bible. Sa Biblia po. Ano yung biblical definition ng faith? Sa Hebrews 11:1 po, makikita natin yung definition dyan. Sabi doon, ngayon po, now faith is being sure. Sigurado. Being sure of things you hope for. Ano ba yung mga inaasahan mo in the future? Being certain of things you do not see. Mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero by faith nakikita mo. Faith is very important. Meron akong ginawa, this is by the way, pag hinanap nyo ito sa YouTube or sa mga Google, hindi nyo mahahanap to dahil original po ito. Ha? Ito po yung revelation sa akin ni Lord. I have an acronym for faith. Yan. The first letter, F, it means faith faces the future. Hinaharap po natin yung future. Hindi po tayo natatakot sa future because of faith. Naniniwala po tayo na yung magandang bagay na ine-expect natin, mangyayari po. Because faith faces the future. Letter F. Yung letter A po, acts on the promises. Yan. Hindi lang po dapat naniniwala tayo. Kung talagang naniniwala ka, you act on the promises of God. Ano ba mga pangako ni Lord sa inyo? Ang daming magagandang pangako sa atin ni Lord. Gusto kanyang i-prosper. Ayaw kanyang masaktan. Gusto niyang alagaan ang pamilya mo. Gusto niya mag-provide for you. But we have to act. Tama ba? Kailangan aksyonan natin yung pinaniniwalaan natin. Letter A. Letter I. I initiates God's plans. Anak ko, maganda yan. Ini-initiate natin. Sinisimulan natin at tinatapos natin. May mga plano si Lord. Alam mo ba kung ano plano ni Lord? Paano mo malalaman kung di mo binabasa yung Biblia? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kailangan naririnig natin. Maririnig natin yan sa mga salita ng Diyos. We initiate God's plans in our lives. T, trust in God's plans. Trust. Nagtitiwala ba kayo sa plano ni Lord sa buhay nyo? Nagtitiwala ba kayo sa mga sinasabi ni Lord sa inyo? You trust in God's plans and God alone. Huwag tayo magtiwala sa sarili nating lakas. Diyan nagkakaproblema eh. Ako minsan, dami kong problema dahil umaasa lang ako sa kagalingan ko. Limited po yung kagalingan ko. Pero si Lord, unlimited. Parang pag kumain ka, di ba, unlimited rice. Si Lord, unlimited wisdom. Kaya nagtitiwala ako kay Lord. At yung letter H, ito yung maganda, you hope to accomplish. Hindi lang si Lord nagsisimula, tinatapos niya. Kaya nga sabi sa Bible, He who began a good work in you will complete it. God will accomplish the purposes that He has for you. Again, faith faces the future, acts on the promises, initiate God's plans, trust in God alone, at panghuli, hopes to accomplish. I hope you learned something today. My prayer is God will increase your faith. Okay po ba? We'll see you again next week.